Okay, no? So, since naka-access tayo dito sa pinakataas ng alfresco area ng Gaisano Mall of Davao. So, kaya meron tayong chance na makita itong napakagandang view natin dito sa may papuntang north, east, west, dyan. Basta sa kalagitnaang Mindanao, di ba? Central Davao, central part of Davao. So ibig sabihin hindi siya coastal area kundi bulubundukin. So itong si gugusali na yan, ang tawag ho dyan ay si Misachera Condominium. Yan ay matatagpuan naman sa may Central Bank, no? Alam ho natin yung mga taga Davao. So yan sa may Quirino Avenue, corner Mabini. Tapos itong naman likod niya ay mga mountainous area ng Shrine Hills Matina and some area of Barangay Langob, Talomo District. Kita nyo yan, di ba? Yan yung tinutukoy ko na bundok yan malayuan. So napakalayong bundok na yan sa Davao City. I mean, pa rin, parang bilong pa rin siya sa, hindi naman siya malayo sa Kabihasnan, hindi pa siya malapit sa Mount Apo. So that's hula ko. So yan ay yung hilltop sa Maya Barangay Langob. Tapos ito naman dito is Shrine Hills Matina pa rin to dito na area. Yan, may mga umiilaw-ilaw, mga las terasas, no? Pwede. Tapos dito naman ay Shrine Hills Matina. So may mga sills, may mga towers tayo nakikita dyan. So ibig sabihin dyan nakatayo, dyan matatagpuan ang mga local news channel natin sa Davao. Tsaka yung mga mga ABS-CBN, GMA, RPN, TV5. Marami, no? Mga FM station. So dyan makikita sa area na yan, Shrine Hills Matina. At meron nga tayo nakikita lumilipad aeroplano. Galing titi, di ba? Ang ganda lang, no? Ang ganda ng Davao City kasi kompleto kami dito Hindi kami flatlands lang. So meron kaming coastal, meron kaming urban area which is malapit sa coastal, downtown area itong kinatatayuan ho natin. Tapos yung naman dito sa mga sill site na yan, may mga towers. So that's Shrine Hills Matina, Davao City. Tapos sa likod niyan, hilltop Ito yung hitsura ng namin dito, syudad Davao City kapag gabi. Ayan, yan, parking space. Parang parang park and fly style. So sinang familiar sa park and fly? Park and fly sa may Maya Road, Pasay. So magiging parking space yan. Ewan ko sino may-ari niyan, Gaisano Mall pa rin ba? Ano sa tingin nyo? Tapos ito ay parang hospital, mental hospital, no? Tapos ito naman ay eskwelahan. Chongwa. Asa yung Chongwa? Ito ba yun? Chongwa? Chongwa School to, di ba? Itong may gym. May mga naglalaro basketball. So dito naman isa ay Chinese school yan, di ba? Anyway, so yan lang. Shinare ko lang sa inyo itong lugar na to dito. Makikita natin kahit paano. Tapos mayroon tayo na ispatang aeroplano. Papalapag na yan galing Mount Apo. And syempre yun na nga, nakita natin yung dito, yung area sa may gitnang bahagi ng Davao City urban area. So nasa lang naman na tayo, alfresco area. So puntahan na natin itong alfresco area. Ipakita ko na sa inyo kung anong mga meron dito ng mga tindahan. So ito nga ating napasukan ay inuman. Alright, so ang pangalan is Oasis, no? Oasis Dinner and Show. May mga dumudungaw dito, tumatambay.
So ito na yung pinakamataas na bahagi ng alfresco area. So nasa mga pang 7th floor na to dito. And yung sinasabi ko pala na RX Monster Radio. So yan pala yun. Akala ko itong kinatatayuan ko, ito yung RX Monster Radio station dati, tapos tinanggal or umalis na sila or nawala na. Dahil nga sa hindi naman kasi talaga nauso ang FM station ngayon, dahil nga Spotify, ang dami mga streaming platforms na ngayon, no, para yan na nga makapakinig ng mga tugtog. So hindi na uso ang FM station. That's RX Monster Radio 99.5. English speaking yan sila. So sa Maynila nung ako yan, andun ba ako dati nakatira, like 2009, 2010, 11, mga ganong years. Talagang isa yan sa libangan ko talaga dati. So when yung insomnia attack, so di makatulog, syempre insomnia nga. So ang ginagawa ko natin is nakikinig ko tayo ng mga Dr. Love, mga love advice, no. So doon naman ang Monster Radio or RX 93.1 naman, no? 93.1 RX 93.1. So ang mga doon, mga sikat na mga DJ na maaalala ko ay si Karen Bordador, yung natukhang, nakulong dahil sa droga, na tsaka si Jenry Park naman, yun maganda yun, no? Bombastar yun, magaling, maganda na DJ, Koreana na napaka-sexy, Jenry Park. Tapos si Rico Robles, kung kilala niyo si Rico Robles, yung sumali sa Pinibig Brother Celebrity Edition Batch 1 kina Kiana. So Rico Robles, yung DJ. Sino pa? Si DJ Sarah Fernandez, marami akong mga paboritong mga DJ. Actually gusto 24/7 talaga nakabukas yung radio ko kapag nung nasa Manila pa ako nun, kasi di pa naman also internet that time, 2009, 2010, 2011. Hindi pa also yung mga Android phone. Ang cellphone ko nung araw pa lang my phone. Yung my phone na may TV tsaka may FM. Hindi pa pala, Cherry Mobile pala. Hindi pala my phone. So Cherry Mobile, yung siya, ang keypad niya is parang computer na rin ang setup ng kanyang parang keyboard style. Hindi na siya yung keypad na sa isang button ay 3 liter. So ayan. Kasi that time 2010 also yung usong-uso na yung BlackBerry phone, na kapag kayon ang cellphone, matik mayaman ka, celebrity. So merong parang ginaya ni Cherry Mobile si BlackBerry. May camera pero wala, okay lang ang camera that time. Tapos yun, mostly ang ginagawa ko sa cellphone na yun, maliban sa pang-text, pantawag, ginagamit ko siya as pang TV, no? Panood ng kay Willie Revillame sa TV5, Action TV sa radyo, yan sila Rafi Tulfo, sila Kiana Reeves, yan sila Arnel Ignacio sa madaling araw. And yun na nga, FM station RX 93.1 Monster Radio. So that time sikat yung MOR, si DJ Chacha, yung Mama Chup Chup, pero wala, di ako masyadong nakikinig masyado sa MOR. So paborito ko ay itong Monster Radio. Kasi nga ang mga tugtugan kasi ng RX Monster Radio sa Manila, di ko alam sa Davao ha. So sa Manila kasi is more on R&B, hip hop. Di ba? Mga Snoop Dogg, mga Pitbull, sila mga The Script, no? So yan po yung mga pinapakinggan natin dati. So that time kakasimula pa lang sa industry ni Nicki Minaj, tapos Rihanna, no? Prime, no? Pinaka-era ni Golden Era ni Rihanna. Beyonce, pwede rin, no? Pero yun talaga The Script. So siya kasi Bruno Mars. Yun yung time na yun na basta ang gaganda ng mga tugtugad dati, 2010, 2009, 2010, 2011. Walang sinabi yung mga tugtog ngayon. So dati mga R&B, hip hop So ayan, RX Monster Radio. Kaya gano'n na lang, kung napapansin nyo every time na ako'y pumupunta dito,
sa area na to dito sa Gaisano Mall, lagi kong tinitingnan yung mga lagi kong nababanggit, nababrot up ko yung about RX 93.1 Monster Radio. So dito naman ay 99.5. Gano'n pa rin, nag-i-English pa rin dito yung DJ sa Davao, pero iba talaga sa Maynila. Iba yung tugtugan nila doon. Tapos marami kasi palibasa kasi marami silang DJ, parang partner tapos kwentuhan. Yun na nga, paborito kong pinakasuki ko talaga na DJ si Sarah Fernandez. Yung kanyang programa naman ay Morning Rush with DJ Sarah. Tapos mga alas 5 ng umaga, alas 6 naman ay sila Roro Boys. Roro Boys means Robles and sino yung isa? Basta Rico Robles. So that's why they called it Roro, ang kanilang tandem. Robles and Ronyo, I don't know. So basta Roro. Tapos paggabi naman yun si Dr. Love. Yun lang. So ito yung alfresco area natin dito. Siyempre makikita natin yung car park, pinaka roof deck. And under construction na The Peak. May mga pa-fountain yan dyan, tambayan. Sana marami na tumatambay dyan ngayon kasi maganda yung may dancing fountain, tapos may napaka-colorful pa. Pero as of this moment, pa rin siya, under renovation pa rin yung area. Kaya wala mo nang tumatambay. Diba? So dito na muna nahadungaw. So baba pa tayo sa medyo lower area ng alfresco. Kasi dito mas maraming mga tindahan, mas maraming mga shops and coffee and restaurant. So the coffee bar. Paper lunch. Sabihin hindi pwedeng kumain pag tanghali. Gabi. Kasi paper lunch yung pangalan. Paper lunch. Ito yung tinutukoy ko sa inyo na dati pwede pa siyang madaanan, tapos dudungaw ka doon sa likodan, sa likod na area. Kaso naka-block na siya ngayon, may harang. Ito naman ay Gugiyori House of Si Gyupsal, Asam Gyupsal. Nawala kasi yung im, kaya akala ko si Gyupsal. So pag ganito ang mga tanawin makikita natin sa lugar, indication na normal na ang buhay, no more pandemic. Hindi na natin mararamdaman na dumaan para tayo sa ganong pandemya. Diba? Under construction, renovation. Parang mas pinaganda, no? Yun naman talaga ang pinaka-purpose talaga. Bakit nagkakaroon ng renovation sa isang establishment and facilities? Kasi mas pagagandahin lalo. Diba? Di pa siya tapos pero nakitaan na natin siya ng kaya na natin mahulaan na mas astig to kumpara nung araw yung disenyo. Tapos baba pa tayo dito kasi meron pa rin sako pa rin naman to ng alfresco area. Itong baba So mas lower pa. So para sa akin ito na yung pinakamagandang mall sa Davao City. Dahil na nga rin dito sa The Peak alfresco area ng Gaisano Mall. Although pwede siyang madetron, pwedeng bawiin ang, di ba binigyan ko to ng ng trono, ng title.
Binigyan ko siya ng record itong si Gaisano Mall of Davao as the most beautiful, stunning mall in Davao City. So kapag magbukas na yun si NCCC Mall sa MAA, so maaaring madethrone itong title na binigay ko kay Gaisano Mall of Davao as the most beautiful and stunning mall in Davao City. So goes to NCCC Mall, pero syempre pwede lang naman, maaari lang, hindi naman din sure na madedethrone, mababawi niya ang corona, ang title, di ba, kay Gaisano Mall, kasi baka mas maganda pa rin si Gaisano Mall. Sige lang siguro, okay na tayo dito, or hanggang doon sa unahan. Sige, na lang, diretso pa tayo. Wait lang, tanong tayo dito, anong meron. Ayan, paper tree. So Jerry's Restaurant and Bar, so hindi pa siya ngayon open. Siyempre wala rin naman masyadong magdadine pa dito, gawa nung under construction nga to dito. So disturbo, no? Ibig ko sabihin na basta medyo madidistract yung mga magdadine, magkakain dun sa Jerry's Restaurant and Bar dahil sa nakasarado pa yung malaking bahagi ng The Peak dahil under renovation, or di kaya giveaway, no? Nag-giveaway lang sila para sa renovation sa The Peak. So ayan, Torianos, una ko nakita yung Torianos is Tagum City. So sino ba talaga ang may-ari? Taga saan ba talaga? Tagum or Davao? So that's Torianos. So yung Torianos sa Tagum City, sa may Mirafuentos area, wala na siya, no? Ang pumalit ay Jollibee. Okay, thank you for watching. Bye bye ending. That's featuring Alfresco Eric.